sana. Chair, gusto ko sanang magtanong lang sana Sige, kung go ahead. papayag ka. Of course. Yung tungkol dun sa Tamarid House sa South Forbes, yung binabanggit mo kanina, di ba? And then you were asking for some parang leeway in terms of a few days para i-vacate ninyo because you're not yet ready with all the things that you need to move out, di ba? Sino yung may-ari ba talaga nung bahay na yun? Your Honor, hindi po kami aware kung sino po yung owner mismo, but we are... I will answer that. Ang may-ari po dati, Doris Magsaysay Ho. And you were there as what? Staff ng tenant. May tenant kasi si Doris Magsaysay Ho na sila nakatira, silang staff. So nung nabenta, existing pa yata yung lease contract, so hindi sila umaalis. Pero pinipilit silang umalis nung bagong owner. And allegedly, ang bagong owner is Martin Romualdez. Yun ang sinasabi. Yun ang sinasabi mo kanina? Yes. At referring to Diskaya? No, let's based on documents, yung bahay na ibenta sa isang corporation, Golden Peasant Holdings Corporation. Incidentally, the major stockholder, also used to sit in the board of at least 2 corporations associated with the former speaker. Ito yung Benguet Corporation, I think mining yata ito. Yung isa yung may joint venture sa ABS-CBN. Dito yung pangalan, teka. Romualdez something. And another one, I think Mark Venture something, at saka treasurer siya doon sa, yun nga, yung media company owned by Romualdez, kasi Romualdez Media something, na may joint venture sa ABS-CBN. So yun ang association. So, no, we're not trying to implicate the former speaker, Hindi tayo nagtatarget dito. Dumating lang sa ating attention, but we cannot disregard because sabi ko nga, there were persistent reports na ang initial information nga sa pangalan ni Diskaya or kay Diskaya na ibenta. So it appears now na hindi totoo kasi ang naging role lang allegedly ni Carla Diskaya, yun nga, dumating siya doon February or January at sinasabihan sila, umalis na kayo dyan. So yun lang ang pintataka natin. So hindi naman ito enough to implicate or to implead the former speaker. But this is something that the OJ or the ombudsman or the ombudsman can follow through. We are only providing a lead for whatever it is worth. Yun lang ang purpose dito. Because if you really want to go after the so-called, sabi nyo nga, wag yung sapsap at saka mga dilis, hanapin yung malaking isda. And this is the direction that we are taking. But I repeat, hindi ito enough, itong information is not enough to implicate, not even implicate the former speaker. This is just, we may just consider this as a lead kasi merong connection. But of course, dininay naman ni Carla Diskaya, so let's leave it at that. Nakakalokan man itong si Pinky. Ang haba ng paliwanag. Unang-una, hindi naman ikaw ang tinatanong. So, hindi mo kailangan magpaliwanag ng kung ano-ano. Alam mo yung pinipilit mo na maging credible ka, pinipilit mo na maging credible yung mga resource person mo na hindi talaga namin alam kung saan ang galing para magmukhang kapanipaniwala pa rin yung Blue Ribbon Committee hearing na pinamumunuan mo. Pilit na pilit Halatang-halata yung galawan mo. Sa bagay, dating pulis ito, dati itong investigador, kaya sanay ito sa mga imbestigahan at sa gawaan ng mga istorya. I mean, ano pa bang credibility na titira meron itong si Pinky Lacson? Yung gender nga niya, remember, it was Miriam Santiago who told the public about kabadingan, di umano, nitong si Pinky. Kaya nga sa kanya nanggaling yan Ang tawag niya kay Lacson, Pinky Lacson. Nag-aabogado ka sa administrasyon. Asa ng fairness? Investigation yan Dapat neutral ka lang. Pero dahil nga tuta ka, alaga ka ng administrasyong ito, kaya nagkakaganyan ka. Alam mo yung kung kailan tumanda ka na, kung tira mo lang lalo yung pangalan mo. Sa totoo lang yung story ang ganyan, about sa pagbili ng bahay ni Romualdez, at nasabit pa yung pangalan ni Curly Diskaya, walang ganyang storya. Nagkaroon lang yun ng ganyang storya nung nagka-preson ka nung nakaraang araw. Walang ganyang storya before. Sa'yo lang namin narinig yan. Diba, investigador nga kasi. Hindi na sanaya sa mga ganyang gawaan ng mga istorya. Dating pulis yan
Alam naman natin kung paano magpaikot ng mga kwento ang mga pulis, lalo nga sa administrasyong ito. I mean, come on, Pinky, hindi ka man tinatanong. At saka sinasabi mo na yung isyong ito ay hindi rin naman sapat para masangkot si Romualdez sa issue, okay, ng flood control. Bakit mo pa dinala dyan? Bakit mo pa isiniwalat sa publiko yung bahay-bahay kinimerit na yan? Dinala mo pa sa Blue Ribbon Committee hearing. Kung hindi naman pala yan sapat na basihan para masangkot itong si Romualdez sa flood control kinimerit na yan. Anong purpose mo? Yung dalawang tabachincing na yan, anong purpose nila? Bakit sila nandyan?